Maurice POV. Mori, anak ko. Basa ko sa nakasulat sa pinakasimula ng papel. Yun na pa lang ang nabasa ko pero biglang bumigat na ang pakiramdam ko. Sulat ito na galing sa daddy ko. Hindi ko man lang ito nakita noon. Pero may sulat pala siyang iniwan sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko ba itong basahin. Pero kung babaliwalain ko naman ito ay hindi ko naman malalaman kung ano bang gusto niyang sabihin sa akin. Huminga ako ng malalim bago ko tuluyang binuksan ang papel na hawak. Gusto kong malaman ang gusto niyang sabihin sa akin. Mori anak, I miss you so much, baby ko. Sobrang miss ka na ni daddy. I'm so sorry kung lumaki ka na wala ako sa tabi mo. Noong namatay ang mami mo, ay nabaon ako sa utang at palubog ng company natin. Ayaw ko na mahirapan ka dito kaya naman pinadala kita sa US. Tinulungan ako ni Arcus. Ang ninong mong siyang bumili ng tiket mo at nagbayad sa mga kailangan mo doon. Ilang taon niya akong tinulungan. Hindi naging madali ang lahat anak. Ilang taon ako nagtrabaho para lang isalbang company natin. Mas pinili ko na malayo ka sa akin para magkaroon ako ng oras na ayusin ang sarili ko. Malungkot at masakit na wala ka sa tabi ko pero kinaya ko para sa iyo anak ko. Dahil ayaw ko na mawala sa akin ang pinaghirapan namin ng mami mo. Pero isang araw nasaktan kong taong malapit sa akin. Ang taong tumulong sa akin. Ang taong naging dahilan para maging maayos ulit ang lahat sa buhay ko. Nasaktan ko ninong mo, ang matalik kong kaibigan. Patawarin mo ko anak, hindi ko alam ang nangyari. Nagising na lang ako, isang araw nakatabi ko ng asawa ng ninong mo at kapwa kami walang saplot sa katawan. Nakita kong galit sa mga mata ni Arcus, pero ni isang salita ay wala akong narinig mula sa kanya. Humingi ako ng tawad sa kanya at pinili ko na lumayo sa kanya dahil hiyang-hiya ako. Sorry anak ko, pero maniwala ka. Hindi ko intensyon na saktan ng ninong mo dahil siyang tao na pinapahalagahan ko na sobra. Sobrang sakit sa akin na ako ang naging dahilan kaya sila naghiwalay. Pero anak, wala akong alam. Hindi ko alam ang tunay na nangyari dahil araw yon ang birthday ng ninong mo at lasing ako. At kahit lasing ako, ay hindi ko papatulan ng asawa niyang lesbian. Oo anak, lesbian ang asawa niya. May kasintahan na babae si Jesus at hindi niya talaga mahal ang ninong mo. Napilitan lang siya na pakasalan si Arcus. Ginamit lang ng daddy niya ang ninong mo. Ang pagmamahal ng ninong mo kay Jesusa. Ilang beses kong tinangkang sabihin sa kanyang totoo pero hindi ko magawa dahil hindi na niya ako kinakausap. After noon, hindi na kami talaga nag-usap. Hanggang sa isang araw ay pumunta siya sa akin. Ikaw ang gusto niyang pambayad ko sa lahat ng tulong niya sa akin. Higit sa lahat sa kasalanan ko sa kanya. Hindi ako pumayag dahil natatakot ako na baka anong gawin niya sa'yo. Hindi na ulit kami nagkita dahil hindi niya ako kinulit hanggang sa natuklasan ko na may malubhan na akong sakit. Ayaw ko itong gawin anak pero sa tingin ko dapat lang naiwan kita sa ninong mo. Mabait na tao si Arcus at alam ko na hindi ka niya sasaktan. Alam ko na aalagaan ka niya at alam ko rin na may lihim siyang pagtingin sa'yo dahil kilala ko siya. Hindi ka niya hahangarin kung wala ka lang sa kanya. Hindi niya ugaling maningil ng utang na loob. Tinatanong ko tuloy ang sarili ko kung nakita na ba kayong dalawa. Pero sana nga ay nakilala mo na siya para hindi ka mahirapan kapag sa kanya ka na tumira. Alam ko na kung nababasa mo ito ngayon ay kasama mo na siya ngayon. Huwag kang matakot sa ninong mo. Mabuti siyang tao at alam ko na mamahalin ka niya anak. Sorry kung may iwan ka mag-isa. Alam ko na konti na lang ang oras ko sa mundong ito. Hindi ko na kaya anak. Alam ko na hinihintay na ako ng mami mo. Pakisabi sa ninong mo na lubos ako nagpapasalamat sa lahat. Salamat sa pagkakaibigan na ibinigay niya sa akin at patawad sa kasalanan ko. Mori, mahal na mahal kita. Sorry anak ko. Sorry kung hindi na tayo magkasama ngayon. Magkikita tayong muli. Sa ngayon ay gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Pahalagahan mo ang oras at ang mga tao sa paligid mo. I love you so much anak ko. Love Daddy. Habang binabasa ko ang sulat ay naiiyak ako. Bumalik ang lungkot na nararamdaman ko at sakit na hindi man lang niya sinabi sa akin na may sakit siya. Dahil ako pa rin ang iniisip niya. Dahil ayaw niya na mahirapan ako. Kaya mas pinili niya na hindi na ako hintayin. Para isang sakit na lang ang maramdaman ko. Ayaw niya na makita ko siyang nahihirapan. Daddy, Daddy, Daddy. Paulit-ulit na sambit ko habang umiiyak ako. Naikuyom kong palad ko sa galit. Ibig sabihin ay sinet up lang ni Jesus ang lahat. Pinalabas niya na kasalanan ng daddy ko dahil gusto niyang pagtakpan ng kasalanan niya. Ang sekretong tinatago niya sa lahat at tama si Ashley. Tama siya na hindi gusto ng daddy kong mommy niya.
Humanda siya sa akin, pagbabayaran niyang paggamit sa daddy ko. Kasalanan niyang lahat pero sinisisi niya ang daddy ko. Sinira niya ang pagkakaibigan ng daddy ko at ni Arcus. Mahal, what happened? Why are you crying? Umiiyak na tanong sa akin ni Arcus. Walang kasalanan ng daddy ko. Si Jesusa, pinalabas lang niya na may ginawa sila ng daddy ko. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Hindi siya nagsalita at nakatingin lang sa akin. I hate you. I hate you. Hindi mo man lang pinakinggan ng daddy ko. Hindi mo man lang siya binigyan ng chance na magpaliwanag sa'yo. Anong klaseng kaibigan ka? Nainis kasi ako sa kanya. I'm sorry, nasaktan ako noon kaya hindi ko na alam ang dapat kong paniwalaan. Sagot niya sa akin. Kaya pala ako iniwan ng daddy ko sa'yo dahil hiniling mo. Dahil gusto mo na akong kabayaran sa kasalanang hindi naman niya ginawa. So, plano mo talagang magiganti sa akin? Umiyak na sabi ko sa kanya. Oo, aaminin ko na gusto ko na ikaw ang maging kabayaran. Pero hindi para magiganti. Dahil mahal kita. Dahil nung nakita kita 3 years ago sa US ay nabighani ako sa'yo. At nang alamin kong pangalan mo ay doon ko nalaman na anak ka niya. Mahal kita at naninigurado lang ako. Kaya kahit na mali ay ginamit ko ang kasalanan ng daddy mo para maging akin ka. Para makasama kita. Sabi niya sa akin. Pero bakit hindi mo siya kinausap? Hindi mo siya kinamusta? Tanong ko sa kanya. May kulang sa sulat ng daddy mo. Mukhang ginawa niya yan noong hindi pa kami nag-usap. Sabi niya sa akin. Anong ibig mo sabihin? Nag-usap kami bago siya namatay. Ako ang magsusundo sana sa'yo sa US kaya lang habang nasa biyahe ako ayun rin ang oras na namatay na siya. Hindi ka na niya nahintay pa. Nagulat ako sa pag-amin niya sa akin. Hindi ko inaasahan ang malalaman ko. Bago pa namatay ang daddy mo ay hiningi ko ng kamay mo sa kanya na gusto kitang makasama, na mahal kita at gusto kitang pakasalan. Sabi niya sa akin na lalo nagpaiyak sa akin. Mahal! Umiyak na sambit ko sa kanya. Mahal na mahal kita, Mori. Ikaw ang dahilan kaya ako nakaahon sa lungkot. Ikaw ang dahilan kaya gusto ko ulit magmahal, na gusto ko ulit maging masaya. Kahit na hindi ako sigurado kung mamahalin mo rin ba ako. Hinintay kita at hindi naman ako nabigo. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya umiyak na lang ako na umiyak sa harapan niya. Niyakap naman niya ako at paulit-ulit na sinasabing mahal niya ako. Mahal, please, stop crying. Baka mapaano kayong dalawa ni baby. Mahina ang sabi ni Arco sa akin. Pinapatahan niya ako pero naiiyak pa nga ako lalo. I'm sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam na hinintay mo pala talaga ako. Niwala nga akong maalala na nakita na tayong dalawa. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Nakita kita pero hindi mo ako nakita, sabi niya sa akin. Ang daya mo, hindi mo man lang ako nilapitan? Nilapitan kita pero hindi mo ako napansin. Sabi niya sa akin. Sana nagpakilala ka sa akin, ang daya mo naman. Hindi ko kaya, lalo na't ang lakas ang tibok ng puso ko. Kaya paano pa ako magsasalita? Parang nahihiya na sagot niya sa akin. Dahil sa narinig ko mula sa kanya ay niyakap ko siya. Niyakap ko siya ng sobrang higpit na para bang ayaw ko na siyang bitawan. Umiiyak ako hindi dahil nalulungkot ako kung hindi sa sobrang saya. Masaya ako dahil may tao palang lihim na nagmamahal sa akin. Minamahal ako kahit pa hindi siya sigurado kung masusuklian ko ba ang pagmamahal niya sa akin. Ang sarap lang sa pakiramdam at masarap pakinggan na hinintay niya talaga ako. Kaya ngayon gagawin kong lahat para sa kanya. Hindi ko man ito mapantayan, ang mahalaga ay masuklian ko ito. At susuklian mo siya ng pagmamahal. Mahal, please. Stop crying na. Baka ano nang mangyari sa inyo ng anak natin. Pagpapatahan niya sa akin. I love you. I love you so much, mahal ko. Umiiyak na sambit ko. I love you, Mori. Sabi niya sa akin. Ako na mismo humalik sa kanya. Mabilis naman niya itong tinugon. Ang halik na puno ng pag-iingat na para bang ayaw niya ako masaktan. Ang halik na nararamdaman ko kung gaano ba niya ako kamahal. We need to stop dahil baka saan pa ito mapunta. Umakyat lang ako para tawagin ka na kakain na tayo. Sabi niya sa akin. Nahihiya akong bumaba, sabi ko sa kanya. Bakit? Kasi ang pangit ko. Sino nagsabing pangit ka? Ang ganda-ganda mo kaya. Malambing na sabi niya sa akin. Sinasabi mo lang yan kasi mahal mo ko. Parang batang sabi ko. Araw-araw ko sasabihin sa'yo na mahal kita at maganda ka. Tara na nga, baka bigla tayong langgamin sa pagiging sweet mo. Sabi ko sa kanya. Sweet na ba ako? Pasado na ako sa taste mo? Tanong niya sa akin.
Pasadong-pasado na po, nakangiti na sagot ko sa kanya. Inalalayan niya akong bumaba dahil tama siya, ako na lang ang hinihintay nila. Medyo nahiya ako dahil talagang naghintay sila. Mahal, sana hinayaan mo na lang sila na kumain na. Sinabi ko pero mas pinili nila na hintayin ka. Sagot niya sa akin. Sana po nauna na po kayo, sabi ko sa kanila. Mas masaya kapag sabay-sabay tayo, sabi nila sa akin. Thank you po, nakangiting sabi ko. Nagsimula nang kumuha ng pagkain ng lahat at lumapit naman sa akin si Ashley. Mommy, are you okay? Bakit po umiiyak ka? Nag-aalala na tanong sa akin ni Ashley. I'm okay baby. May letter kasi ang daddy ko na ngayon ko lang nakita, sagot ko sa kanya. Sad pong letter kaya ka umiyak? Hindi po, miss ko lang ang daddy ko, sagot ko sa kanya. Kain na po tayo mommy, baka nagugutom na pong kapatid ko, sabi niya sa akin. Opo, hungry na kaming dalawa baby. Sabi ko sa kanya, kumain na kami. Pinaupo lang ako ni Arcos at siya nang kumuha ng pagkain ko. Nakikipagkwentuhan ako sa mga volunteer dito. Ang sabi nila marami na raw ang tumutulong dito. Natuwa naman ako dahil may mga donations na dumating kanina. Iniisip ko nga napapatuyan ko pa ng isang bayang bakanteng lote na nasa likuran ng bahay. Malaki rin yun pero naisip ko rin na tama lang ang ginagawa nila. Nagtanim sila ng gulay doon. Kaya sigurado na fresh pang makukuha nila at makakatipid pa rin sila. Kapag po nag-harvest kami ay papadalhan ka po namin ng mga gulay. Sabi nila sa akin. Gusto ko yan, nakangiti na sabi ko. Nang makakuha na si Arcos ng pagkain ay kumain na kami. Habang kumakain ako ay nakatingin siya sa akin kaya nailang ako. Feeling ko pulang-pula ng pisngi ko dahil sa titig niya sa akin. Hindi ko alam kung nahihiya ba ako o kinikilig ako. Ang gwapo naman kasi talaga niya. Stop staring, saway ko sa kanya. Why? I'm not comfortable, sagot ko sa kanya. Ang ganda mo kasi, sabi niya sa akin kaya lalong uminit ang mukha ko. Stop it, saway ko ulit. Tumawa lang siya sa akin. Mabuti na lang at tumigil na siya kaya naman nakakain na ako ng maayos. Hanggang sa natapos na ako ay nasikaso niya pa rin ako. Isa ito sa mga katangian niya na lalo kong minamahal. He's very caring to me at kahit nasa anak niya. Kaya hindi ako magtataka kung bakit mahal na mahal siya ng mga tao dahil ang care na pinapakita niya ay genuine at walang halong kaplastikan. Gusto mo na bang umuwi? Tanong sa akin ni Arcos. Mamaya na lang, dito na lang ako sa room ko magpapahinga. Wala naman tayong gagawin sa bahay. Sabi ko sa kanya. Okay, dito na lang tayo. Sabi niya sa akin. Mahal, alam mo na ba ang tungkol sa sekreto ng ex-wife mo? Tanong ko sa kanya. Oo, alam ko na. Sinabi ng daddy mo, sagot niya sa akin. Anong reaction mo? Wala, sagot niya sa akin. Si Ashley pala, gusto niyang mag-aral sa ibang bansa. Sabi ko dahil bigla ako naalala. Sinabi niya yan? Halatang nabigla rin siya sa sinabi ko. Oo, sinabi niya sa akin, pero nag-aalala lang ako sa kanya. Hindi pa siya totally okay, kaya alam kong mahihirapan siya doon kapag mag-isa siya. Pero next school year pa naman yun, kaya pag-isipan mo mabuti kung papayagan mo ba siya o hindi. Sabi ko sa kanya, I'll think about it at tayong dalawa ang gagawa ng desisyon, sabi niya sa akin. Pero ikaw ang daddy niya, sabi ko sa kanya. Tayo ang parents niya, kaya tayong dalawa ang magdedesisyon ng dapat gawin, sabi niya sa akin. Magpapaalam pala kami na magbabakasyon kaming dalawa, sabi ko sa kanya. Saan kayo pupunta? Magbabakasyon pero hindi pa namin alam kung saan. Pwede kang sumama kung gusto mo. Kayo na lang, masyadong marami ang mga kailangan kong tapusin ngayon, mahal. Sige pero, kung pwede ka namang sumunod ay sumunod ka. Masayang mamasyal kapag kompleto tayo. Opo, mahal ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Nakayakap ako sa kanya at mabilis naman ako nakatulog. Pagising ko ay wala na siya dito sa room ko. Inayos ko sarili ko at bumaba na ako. Hinanap ko siya pero wala sila ni Ashley. Ang sabi sa akin ay may binili lang daw ang mga to. After ilang minutes ay nakabalik na sila. Gabi na kami nakauwi sa bahay. Dahil sa pagod ay mabilis ako nakatulog dahil may pasok pa ako sa school bukas. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa university pero nagulat ako sa balita na sumabog sa social media. Hindi ko talaga inaasahan na lalabas ang balita tungkol kay Jesus at Arcos. Nawindang ako sa balita na okay na silang dalawa at balak nilang ayusin ang buhay nila. Naiinis ako pero kailangan kong ikalmang sarili ko bago pa ako tuluyang magalit. Kasabay ng balitang yon ay may blind item nila na isang may edad na politiko ang nakipagrelasyon sa mas bata pa sa kanya.
Kahit hindi ko hulaan ay alam ko na kami ni Arcos ang tinutukoy nila. Nakakatawa lang na kailangan pa nilang pagsabay ng dalawang balita na si Arcos lang naman ang nilalaman. At nakakatawa lang ang delulo ni Jesusa na okay na sila ni Arcos. Like what? Saang banda? Kailan? Maagang natapos ang klase ko kaya palabas na ako sa campus pero sinalubong ako ni Mark. Miss Sexy, pinapasundo ka na ni Gov ngayon, sabi sa akin ni Mark. Bakit? Ngayon ang flight niyo ni Ashley, sabi niya sa akin. Anong ibig mo sabihin? Kunutan noon na tanong ko sa kanya. Miss Sexy, sumama ka na lang dahil sumusunod lang ako sa utos sa akin, saad pa niya sa akin. Si Ashley, nasan siya? Tanong ko sa kanya. Sinundo na rin siya. Sana ikaw na nagsundo sa kanya. Kaya ko naman kasing sarili ko, naiinis na sabi ko. Sumusunod lang ako sa utos. Sabi na naman niya sa akin. Ewan ko sa inyo. Naiinis na sabi ko. Nauna na akong sumakay sa kotse at habang pauwi kami ay nahilo ako. Traffic pa kaya naman nakatulog na ako sa biyahe. Ayaw ko rin kasing intindihin ang inis ko ngayong araw. Nagising ako na nakarating na kami sa bahay. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil nandito si Ashley. Narito na rin si Arcos at nais niya akong makausap. Narito kaming dalawa sa silid namin. Mahal, I'm sorry. Alam ko na biglaan ito para sa inyo ni Ashley. And I think, kailangan nyo na munang magbakasyon na dalawa. Ayaw ko na nandito kayo habang hindi pa humuhupa ang issue. Ayaw ko na maapektuhan kayo ng fake news. Pero may pasok pa kami. Hayaan mo na muna na tapusin namin ang 2 weeks namin. Mabilis lang yon and don't worry about me dahil magiging okay lang ako. Kami ni Ashley ay magiging okay lang at hindi mo kailangan mag-alala sa amin. Sabi ko sa kanya dahil sayang kung hindi kami papasok. Okay, if that's what you want. Alam ko na napilitan lang siyang sumang-ayon sa akin. Magiging maayos ang lahat. Alam ko sa sarili ko kung anong totoo. At naniniwala naman ako na papanindigan mo ko. At mas makakabuti rin siguro makipaglaro ka sa kanila. Kahit pa nakakatawang mga ginagawa nila ngayon, malaki ang tiwala ko sa pagmamahal mo sa akin. Mahal na mahal kita, Arcos. Naisip ko lang na kung gusto nila ng laro ay ibibigay na lang ni Arcos. Kung talagang gusto niya na maging totoo ang mga dilulo niya ay dapat sabayan to ni Arcos. Hindi ako takot na nawala sa akin si Arcos. Hindi ako takot ipagpalit niya ako kasi malaking tiwala ko sa kanya at alam ko na kahit na ano ang mangyari ako pa rin ang mahal niya. Na akin pa rin ang corona. Mahalaga sa akin ang tiwala mo dahil kung wala kang tiwala sa akin ay magiging useless ng lahat. Mas mahalaga rin sa akin ang safety niyo ni baby niyo, ni Ashley. Kaya ako gusto kong umalis na kayo para magbakasyon dahil ayaw ko na baka mapano kayo ni baby. Ayaw ko na magselos ka, sabi niyo sa akin. I understand you pero kasi ilang buwan na lang naman ang klase ko. Sayang rin at baka bigla akong bumagsak. Alam ko naman yun, mahal. Masyado lang akong praning. What do you want for your birthday? Tanong niya sa akin. Birthday? Oo nga pala, sa 19 ay birthday ko na. Hindi ko malang naalala na kailangan ko palang i-celebrate ang birthday ko. Every year ay ang daddy ko lang ang kasama ko sa birthday ko. I'm turning 21 na pala at talagang hindi ko na malaya ng mga araw. This is my first birthday na walang daddy ko. Hindi mo ba naalala ang birthday mo, mahal? Tanong sa akin ni Arcos. Hindi ko lang namalayan, lalo na't nandito na ako sa Pilipinas. Noon kasi excited ako kasi alam kong pupunta si daddy sa US. Pero ngayon wala na siya. Hindi na magiging tulad ng dati ang birthday ko. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. Nandito naman kami ni Ashley. Promise. Susunod ako sa inyo. Makakasama mo ako sa araw ng birthday mo. Malambing na sabi niya sa akin. Alam ko naman na darating ka. Bastang usapan natin, next week na lang kami alis ni Ashley. Siya ngayon ay dapat mahigpit ang security niya. Lalo na't alam kong kukunin itong opportunity ni Jesusa para lumapit sa anak natin. I won't let that happen. Lalo na't pinagbantaan niya ito kaya sigurado ako na hindi na siya gugustuhin kausapin ni Ashley at kahit ako'y ayaw ko rin. Sa tingin ko rin ay makakabuti na hindi na lang silang mag-usap kasi alam ko na babalik lang sa alaala ni Ashley ang lahat. We prioritize her peace of mind sa kahit na ano pang bagay. Alam mo, mahal, ang talino mo, ang ganda mo, ang talented mo at higit sa lahat, ang buti ng puso mo. Kaya mas lalo kitang minamahal. Ang swerte ko dahil total package ka na. Sabi niya sa akin. Hindi lang talagang halatang matalino ako, mahal. Pero accelerated naman ako noon. Kaya nga maaga akong gagraduate. Pabiro na sabi ko sa kanya. Alam ko, mabilis na sagot niya sa akin.
Nagtawanan na lang kami. Kung iisipin ng mabuti ay malaki ang problema na meron ng pamilya namin ngayon. Pero ayaw namin itong isipin dahil baka ma-stress lang kami. Hahayaan ko na lang si Arcos na ayusin ang lahat ng ito. Lumipas sa mga araw na nagiging maingay ang pangalan ni Arcos. Ang pangalan nila ni Jesusa. Pero may time na nasasaktan ako, pero agad ko ring sinasaway ang sarili ko. Dahil wala lang yon. Hindi naman kasi yon totoo. Gabi-gabi ay si Arcos pa rin ang katabi ko. At gabi-gabi niyang pinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kaya wala talaga akong dapat na ikatakot. Ready? Tanong ko kay Ashley na ngayon ay nag-aayos na ng sarili niya dahil aalis na kami. Yes, mommy. Nakangiti na sagot niya sa akin. Let's go na po, malambing na sabi ko sa kanya. Napili naming dalawa na sa South Korea pumunta dahil gusto naming mamasyal. Lalo na may snow at aatan kaming dalawa ng concert ng favorite K-pop group niya. Kami lang dalawang susunod na lang daw si Arcos sa amin. Bago naman ako bumiyahe ay nagkonsulta muna ako sa OB-GYN ko. Okay naman ang kaibigan ni Arcos. Siguro hindi ko lang siya feel noong unang pagkikita pa lang namin pero ngayon naman ay magana ang loob ko sa kanya. Si Mark ang maghahatid sa amin sa airport kahit pa na gusto ni Arcos ay mas pinili namin na si Mark na lang. Lalo na si Arcos ang pinabantayan ng mga tao ngayon. I'm super excited na po, mommy, sabi sa akin ni Ashley. Me too, baby, sabi ko rin sa kanya. Thank you sa paghatid sa amin. Kaya na namin to, sabi ko kay Mark. Okay, sige, alis na kami, sabi niya sa akin. Ingat kayo, sabi ko sa kanya. Okay, Miss Sexy. Enjoy kayo sa bakasyon nyo, sabi niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya, umalis rin agad sila dahil kailangan sila ni Arcos. Baby, punta muna tayo ng restroom, sabi ko sa kanya. Okay po, mami. Simula nang mabuntis ako ay palagi na lang ako nakakaramdam ng pagkaihi kaya naman bago kami mag-check-in ay pupunta muna kami ng restroom. Kailangan kasama ko siya dahil ayaw ko siyang iwan na mag-isa o mawala sa paningin ko. Lalo na dito sa airport. Nag-usap pa kami dito sa restroom pero pagkalabas namin ay nagulat kami dahil may 4 na taong nakaharang sa aming dalawa. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Tanong ko sa kanila. Walang masasaktan kung sasama kayo sa amin, sagot niya sa akin. Mabilis kong itinago sa likod ko si Ashley. Hindi kami sasama sa inyo, matatag na sabi ko sa kanya. Sorry miss, pero ginagawa lang namin ang trabaho namin. Sabi niya sa akin at mabilis na lumapit sa amin. Ano ang gagawin ni Mori ngayong tila nasa panganib ang buhay nila ni Ashley? Sino kaya ang taong gustong magpadukot sa kanila? At ano ang gagawin ni Mori ngayong alam na niya ang ginagawang pag-setup ni Jesusa sa kanyang ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.